Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday at grabe magbunyi ang mga Pi community, mga lodi, no? So grabe, nagpump siya ng halos sa 60-70% ata eh, 'di ba? Grabe, so kaka-news lang natin to kahapon na napakababa pero grabe ngayon yung pinump niya, no? From check natin kung ilang percent to mga idol ha. So from 0.39. Grabe naman yan. Tapos umabot tayo ng 0.80. Parang ganun yan eh. 0.80. Halos 100% to mga lodi. Yung pinump ng Pi Network simula kahapon nang nag-update tayo. Malupit ang nangyari. So, pero hindi ibig sabihin, syempre, na bawi ka na dyan. Bawi dyan yung mga naglong. Pero yung mga nakabodega, mga lodi, medyo hintayin pa nila yan, no? Pwedeng ano to, kasi ang ganda ng ang ganda ng chart ng rin eh. Oh. Talagang kung titignan mo, talagang paakyat na yung sunod eh. Oh. Mga lodi, ang ganda. Pag ganun siya eh, no? Parang pag ganyan siya eh, mga idol eh. So na-break na yung So hindi natin alam kung, pero sa tingin ko malaki yung probability na medyo makabawi na to, mga idol, no. Pero matindi kasi yung mangyayari sa atin ngayong week eh, mga lodi, especially ngayong Monday sa kanila. So mga nasa Tuesday sa atin ng hapon, mga lodi, medyo may matinding mangyayari, mga idol. So ayun yung news natin ngayon. So bago tayo mag-start, mga idol, baka naman pwedeng mag-request, palike naman ng ating video, mga lodi, no? So ayun lang request ni kay Jeblo, napakaliit lang, walang bayad, libreng-libre. Mag-like lang sa ating video at mag-subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe, mga idol, no? So at sa mga wala pang crypto exchange, andito yung BitGet natin sa link sa description. No, pwede kayo dito magbodega, mag-trade, mag-copy trading, matututo kayo mag-trade, mag-demo trading kayo, ayan. 'Di ba? So, ayan yung ating BitGet, mga idol. Sa nagtatanong sa akin, nag-comment kung may tutorial ba ako niyan. Meron po, mga lodi, hanapin nyo lang. BitGet tutorial kay Jeblo. Ayan oh, BitGet. Jeblo. Oh. Ayan oh. So, ito yung bang mag-start ka, ito naman yung BitGet to GCash, GCash to BitGet. So, meron din tayo niyan, dalawang video natin eh. Nasa link din yan. Nasa link din ang description natin yan, mga lodi, no? So, ayun. So, game na, mag-news na tayo. So, ito ang malupit na feature, sabi ni Marty Party, mga lods. Kung titignan nyo, bumagsak ang S&P 500, no? CFDs on gold. Ayan, no? So, bumagsak. Itong Dow Jones din, Industrial Average Index, bumagsak din. Pero, Bitcoin, mga lodi, halos flat lang, mga lods, no? So, diretso lang, mga idol, no? Pwede ngang, tama yung sinabi yung nag-comment na isa sa atin na baka dahil alam nila na may mangyayari, lilipat mo na sila sa crypto. Magiging crypto na yung mas hindi volatile. Pwede kaya yun, mga idol, no? So, ito na. Ngayong Monday kasi, mga lodi, Big Monday crash similar to 1987, yung Black Swan. Or Black Monday, mga lodi, no? So, sabi dito, 50% now calls for quick bounce and golden bull run. So, parang ang mangyayari dito, make it or break it tayo ngayong Monday. Mga lodi, no? Pwedeng dumiretso tayo sa bull run or bumagsak tayo. Ganun yung mangyayari, no? So, sabi dito, 50% now calls for quick bounce and golden bull run. Ako, magbo-bull run na ba? Ayun ang pwedeng chances niyan. Tapos, 50% now calls for a Black Swan Monday or aka Black Monday. So, pwedeng dumiretso tayo sa masukal na emburnal. Ano kaya ang mangyayari? Mga lodi, 50-50 pala tayo. The Black Monday happened in 1987. S&P index lost 30% in a day. Mga idol, as usual, nobody knows anything. Syempre, either way, Monday is gonna be interesting, sabi, mga lodi, no? So ngayong Monday, magkakaroon tayo ng gulatan, mga lods. Ano kaya magandang position, long o short, or
wag na munang mag-trade, baka madali lahat, no? Mas maganda kasi, actually maganda rin sa mga ganitong may mangyayari is tahimik ka lang muna. Huwag ka na makialam sa mga big boys. No, kasi yung mga nagtitrade talaga niyan, medyo ano yan 1 minute candle na malulupit na galawan yung mga yan no. Tayo na hindi masyado magagaling, mga tahimik lang muna tayo. Panoorin natin kung paano yung diskarte nila, mga lods, no. So, pwedeng masabayan to ni Boss Robo kasi Tuesday si Boss Robo. Monday kasi sa atin, ay sa kanila, tama, Monday sa kanila, medyo Tuesday na sa atin yun mga idol 'Di ba? Kasi advance tayo ng 12 hours, 'di ba, sa US. Oh, so ganun mga lodi, aabangan natin 'to. Pati nga si Jim Cramer, mga idol Jim Cramer warns of a possible Black Swan Monday, level 1987 stock market crash. Oh. So alam naman natin, inverse Cramer 'to. So pwedeng baliktad, hindi Black Monday yung mangyari, which is ayun dapat kasi inverse Cramer nga siya. So pwede tayong maging Golden Bull Run, mga lodi, no? Then natin malalaman yung kapangyarihan ni Jim Cramer, mga idol. Sa Monday, tomorrow, or sa Tuesday sa atin. Mga lods, no? Ano sa tingin nyo? Patay tayo dito, mga lodi. Pero sabi nga dito, either way, Monday is gonna be interesting, mga idol, no? So hintayin natin yan. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw mga lods kahit na nagsasampay ako pero naghahanap ako ng news para sa inyo, mga idol, no? So grabe to, mga lods. Syempre hindi lang yan ang news natin, mga lodi. Ito sobrang dami nang gumawa nito, syempre mga celebrity, pero mga idol, si Conor the Notorious McGregor, mga lodi, sabi niya nga dito, I changed the fight game, I changed the whiskey game, kasi meron siyang alak mga lodi. I changed the stout game. Hindi ko alam kung ano yun. No? Now, it's time to change the crypto game. This is just the beginning. The real is Get Real token. So, meron siyang meme coins na nilabas. Mga idol, ang pangalan is Real. No? Ayan, Real. No? Sabi nga dito, just in, champion fighter and political candidate Conor McGregor has launched his own meme coin, Real, mga lods, no? So eto, hindi natin wala pa ata to sa sa labas ng wala pa siya sa mga crypto exchange, wala pa wala pa, mga lodi. Pero syempre alam nyo na yan, no? Wag na kayong magtaka, mga idol. Maraming mga celebrity o mga sikat na tao yung pwede maglabas ng meme coin, at na-experience na natin yun, mga idol, sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon. Di ba? May mga meme coins na lumabas. Ano nangyari sa mga meme coins na yun? Ano na nangyari sa kanila? Di ba? So, hindi na dapat i-explain, mga lods, no? So, ang kailangan natin ngayon is yung mga merong real world uses na coins, mga idol. Hindi yung tataas lang o bababa dahil sa hype, no, ng mga celebrities. Pero kayo, kung love nyo si Conor McGregor, wala tayong magagawa. Pwede kayong bumili ng meme coins niya, di ba? Pero sinasabihan ko na kayo, o binabalaan ko na kayo na mag-ingat kayo sa mga ganyang coins na meme coins ng mga celebrity, mga lodi, no? Dahil usually, malaki yung probability na magiging chikito lang yan. Ayun, bahala dyan. Sipin nyo si Trump nga bagsak yung coins presidente na yun paano pa to? Di ba? Although magaling yan, mga idol, sa ating fighting history na yung ginawa niya, pero syempre tayo, kumbaga realidad tayo, mga idol, no? Kaya tayo pumasok sa crypto para magka-profit, hindi para mamigay ng profit sa mga celebrity gumagawa ng meme coins. Di ba? So ito na, puk. Ayan, are you ready to talk about this, mga idol? Yung Mastercard, no? Mukhang ito yung magiging global global card. Hindi ako sure mga lods pero nakita ko lang to. So ayan, sinabi ko sa inyo. Tapos ito, mga lodi, sabi ni Andrew DeBilbis, na isang main player sa crypto world, mga lodi, no?
Recently, the Secretary of the Treasury, Scott Bessent, stated that we would have a new Bretton Woods moment, a rapid reordering of global trade order. Tonight, I found myself watching the All In podcast, and as they debated about the tariffs for over an hour, eventually drew down to one single point. Yung this new system is going to need an anchor asset. Now, they believe it's going to be AI. Sabi nila, yung AI daw mga idol, no? However, many of you know the global trade currencies are also being digitalized. Stablecoins, CBDCs, new payment systems have all been being designed for years now. Naku, mukhang alam ko na saan pupunta to. Being designed for years di ba? In my opinion, we're gonna need an anchor asset. We're going to need a bridge currency, which is, alam nyo na, mga idol, no? Play lang natin to. If we try to reconvene a new Bretton Woods, we have to have an anchor asset. So it's a really great question. What is that anchor asset? Alam nyo na kung ano yun, di ba? Mga idol. Sa akin, syempre, bias ako eh. Syempre, Ripple XRP nga nakatag dito. Di ba? Tapos, mga Lodi, ito to, panoorin nyo to. Gusto ko mapanood nyo to eh. Mga idol, ito yung truth behind Ripple trial, kung bakit nagkakaso yung Ripple. Ripple is being slowed down by the elites to catch up, and they are still being slowed down. But now everyone understands the system. Everyone understands that the system cannot be trusted, sabi mga idol, no? Yung lumang sistema yan. So ito na, pakinggan natin to. In 2020, the US government pulled the trigger on something big. The SEC sued Ripple Labs, claiming that XRP, one of the top cryptocurrencies, was an unregistered security. Boom, headlines everywhere, panic. Tapos bumagsak yung XRP niyan. The price of XRP dropped nearly 50%. But here's the question no one asked at the time. Why XRP? Tama, kasi madami nun, mga Lodi, hindi lang XRP. May Ethereum, may Solana na nun. Tama naman, ha? Alam ko may Solana nun. May Doge na nga nun mga Lods eh. Kasi halos kasabay ng XRP yung Doge eh, yung pagkakaalam ko ha. And why then? Because XRP wasn't a scam coin. Ripple had real partnerships with American Express, Santander, and even the Bank of England. So, ibig sabihin mga idol, dati pa lang, meron ng mga matitinding partner yung Ripple. No? Puro mga bangko na agad. Wasn't some rug pull meme coin. Hindi siya meme coin. Talagang meron siyang real world uses. Bakit siya yung inatake o yung kinasuhan? It was a legit threat to the existing system. Ayun. XRP could move money across borders in seconds for pennies. That's faster than SWIFT, faster than wire transfers. Yung SWIFT kasi talagang ngayon yung unang-una, no? Global din yan, mga Lods. And a nightmare for old banking infrastructure. So maybe the lawsuit wasn't about protecting investors at all. Maybe it was about protecting the system. Ayun ang magandang binitaw. Ulitin natin ha. So maybe the lawsuit wasn't about protecting investors investor. At all. Maybe it was about protecting the system. Protecting the system. Because pala. while retail investors dumped their bags in fear, institutions were quietly watching. Some were even buying. And while the US was dragging Ripple through the mud, Ripple was signing deals across the world. Asia, the habang ginakasuhan ng SEC yung Ripple, mga Lodi, hindi tumitigil yung Ripple, no? Ayan, Ripple was signing deals across the world, across the world. Asia, the Middle East, South America, building a global payment network in real time. So let me ask you this. Was Ripple really on trial? Or were they being slowed down? Just long enough for the elites to catch up? Ayun, mga Lods. Ang ganda nun. Mga idol, di ba? Ayun yung tunay na reason. Bakit sila ini-slow down? Para makakatch up yung mga elites.
mga idol, no? Pero hindi lang kaya yung technology ng Ripple, mga lodi, no? Medyo genius yung mga nasa likod ng Ripple, eh, mga lods, eh, no? So ayun, napakaganda ng video na yon, kahit maiksi lang, no? Parang solid, mga lods, no? At eto na ang matindi nating news, no? Ito, ang ganda na ito, mga lodi, nako. Sigurado hindi na magkakaroon ng away sa kalsada sa Pilipinas pagka ganito, mga idol, kasi pwede mo nang talunan yung mga magigit-git mo. Tignan nyo to, mga lodi, ah. Kawasaki Heavy Industries Group just announced Corleo. How insane is that, man? Ang lupit mo, man. Tignan natin. 川崎重工業は今日、大阪・関西万博に Huwag na natin lagyan ng sounds, ha. So, ito yung kanilang bagong PCX. Hindi. Ang lupit nito, mga lodi, Corleo. Para kang merong, alam niyo sa mga movie, yung mga warrior, di ba, may nakasakay sila sa mga kakaibang hayop. Ito naman, kakaibang machine. Ayan, oh. Oh. Pwede ka nang magbundok, mga lods, no? Hindi mo na problema yung parking, mga idol. Pwede ka nang umakit ng bundok ng nakasakay dito kay Corleo, mga lodi. Oh, di ba? Oh. Wee! So, ito, mga idol, ha. Siyempre, yung iba sabihin, hindi naman totoo yan, eh. Ano lang yan, invento lang yan. Baka para sa clout lang yan. Totoo, mga lodi, mga idol, no? So, asan na yan? Tinanong dito, Grok, is this true? When can I buy? So, sinabi dito ni Grok, mga idol. Si Grok mismo sumagot, mga lods, no? Yes, it's true. Kawasaki Heavy Industries. Oh, di ba? Kaya lang matagal pa, mga lodi, no? Robotic vehicle concept for 2050 pa to. Matagal pa pala to, no? Pero syempre sa bilis ng technology natin, baka mapabilis na 'yan. Baka hindi lang sa 2027 meron na niyan, mga idol, no? O, sakto lang, baka pag mahina na yung tuhod ko niyan, so magbibili na lang ako ng Corleo para pwede pa rin ako mag-rides. Rides pa kaya tawag diyan pag dito ka nakasakay? Kamukha ng ng unahan ni Ragnar, yung unahan nito, mga lodi ng motor kong si Ragnar. Ayan, ganyan yung unahan ng motor ko, yo. Grabe, no? So, ganito yung niya, no, mga idol. Saan na ba yung iba pa? Ayan, no? Ito. Oh, tignan nyo. Oh, bilis din, no? Diba? Oh, tignan mo naman, umakit sa mga gilid-gilid ng bundok. Parang mas may tiwala ka pa pag nakasakay ka sa kanya kaysa ikaw yung umakit sa gilid ng bundok, eh. Kasi baka ikaw madulas siya, tatatansya niya, oh, di ba? Pero medyo mabagal lang to si Corleo. Tsaka mukhang nakayuko ka lagi, oh. Para kang nangangabayo pala diyan, men. Lupit, di ba? So advanced technology na talaga, oh. Pero syempre mas mabilis pa rin yung mga two wheels, mga lodi. Gumugulong lang yun, eh. Ito, eh. Paano kaya yung nito, gas nito? Ano kaya yung gasolina nito? Tsaka syempre yung mga joints niyan, may mga langis ka dyan, no? Oh, change oil. Grabe, lupit, oh. No, ano kaya yung gasolina niyan? Parang kakaiba na, no? Parang malarobot na talaga yan. Oh, may may gauge, oh. May gauge ka pa sa harapan, no? Ang lupit, no? No, ayan, no, may gauge. Panis. Kailangan dyan, makapit ka. Pag lasing ka, di ka pwede mag-mundok. Malalaglag ka dyan. Ang tindi, no? Wow, ang lupit, man. Bibili tayo niyan, mga lods, no? Ito yung unang version. Oh, ito may unang version, no? Galing din, no? Flexible din siya sa mga bako, oh. Oh. Hindi ka basta-basta matutumba. Kaya lang, pangpayat lang yan. Pag chubby ka dyan, mababali yung mga joints niyan. Ang ganda ng kulay nito, bro, no? Oh, ayun, grabe. So, ayun na, ang ganda, oh. No? Oh, ba't tumagos yung paa niya dun? Ano yun? Tony? Oh, ayun mga idol. So ngayong Sunday, mga lodi, ayun lang yung ating news overall. Hindi sumabay yung crypto sa pagbagsak ng mga iba pang asset tulad ng stock market,
no? At S&P 500, CFD's Gold, ayan, Donching Chongqing, hindi rin sumabay yan, mga lodi. Bitcoin at syempre XRP, medyo nandun pa rin siya sa linya, mga idol, no? Hindi naman siya nag-drop ng sobra, mga lods, no? Pero abangan natin ngayong Monday, mga lods, may alam nyo na, may malupit na mangyayari. No? So, titignan natin kung maapektuhan ng matindi yung crypto o yung ibang market lang yung maapektuhan. Di ba? Pero kung sasabihin totoo yung Black Swan o yung Black Monday, mukhang maapektuhan yung crypto. Pero, hindi natin maalam kung maapektuhan siya pababa o pataas. No? Kasi kung matatakot yung mga ibang mga investor, uy, lipat muna tayo sa crypto, mas hindi volatile. Nilipat nila lahat sa crypto, di lumipad yung crypto, tapos yung isang ibang market bumagsak, hindi natin sure kung ano mangyayari, no? At syempre, yung sinasabi ko sa inyo, kung bibili kayo o appreciate nyo yung meme coins ng mga celebrity, medyo ako kasi negative ako dyan. Pero ayun lang, kung gusto nyo, bahala kayo, no? Ganun lang yun. So ayun lang, muna mga idol, no? At hindi pa ako tapos magsampay. So bukas kita-kits tayo, babawi ako sa inyo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyong kalimutan i-like yung video natin mga idol At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet sa description. Check nyo yung mga nandyan sa description mga idol, no? So ayun, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jebla if you want to watch me, and is in link in the description. Also, bye.